grupo ng Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo, di yan maniniwala na may purgatorio. Pero sabi ni Cesar Sineta, Huwag na po kayong maniniwala sa mga depensor katoliko. Dito po kitalibong sa Kakiburnok. Huwag po kayong maniniwala dyan. Mga antikristo po yan. Hindi po kayo dadalhin sa langit yan eh. Dadalhin kayo sa purgatorio niyan. Sasangagin muna kayo sa purgatorio. Hindi kayo dadalhin sa langit yan. Yung nanay ng tatay ko, nung mamatay po yon, nasa purgatorio. imagine, ang grupo ng Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo, di yan maniniwala na may purgatorio. Pero sabi ni Cesar Sineta na yung nanay ng tatay niya nasa purgatorio daw. Yung nanay ng tatay ko, nung mamatay po yon, nasa purgatorio. Paano kaya niya nalaman? Nag-text kaya sa kanya na nasa purgatorio? Pero tatalakayin natin itong banat ni Cesar Sineta sa Iglesia ni Manalo. Samahan niya ako. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod Brother Wendell Talibong. At sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Although si Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo biglang nawala. Pero patuloy pang nagmumulto yung mga atake niya sa ating pananampalataya na umano'y, sabi niya, mga antikristo daw ang CFD. Dito po kitalibong sa Kakiburnok. Huwag po kayong maniniwala dyan. Mga antikristo po yan. Sasagutin natin itong miyembro sa Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo. Huwag na daw kayong maniniwala sa amin. Gusto niya, siya siguro ang dapat paniniwalaan yung mga ministro niya at kay Kaburnok sa mga defensor katoliko. Bakit daw? Huwag na po kayong maniniwala sa mga depensor katoliko. Dito po kitalibong sa Kakiburnok. Tuloy natin. Huwag po kayong maniniwala dyan. Mga antikristo po yan. So mga antikristo daw kami. Sino ba ang antikristo? Una, inaamin ni Cesar Sineta na siya galing sa simbahang katoliko. Kahit nga si Felix Manalo na nagtatag sa Iglesia ni Cristo, angkol niya at mga magulang niya sa Iglesia Katolika. Hindi kaanib sa Iglesia ang tatag niya. Pero ano ba ang babala sa Biblia? Sa unang Juan 2:18-19, napakalinaw ang babala nito. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya sa inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. See? Yun pala ang mga antikristo. Katuparan ay galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay. Sino bang katuparan niyan? Kung sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine, yung napakalumang Pasugo Magazine 1951 na labas sa buwan ng Oktubre sa Pihini 26, eto mabasa natin. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914, ay may nagsiparitong antikristo. Sila ay nagsiparito sa ngalan ni Kristo. Kailan ba lumitaw
ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At di yan ikapagtataka mga kapatid dahil kahit sa dami ng mga sikta ngayon na tatag lamang ng tao na lumitaw sa ating panahon. Di po ba? Bakit ganon? Noon pa man sa panahon ng mga apostol, may babala na ang si San Pedro. Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 3, ito mabasa natin. Sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi sa pamamagitan ng gawa-gawang salita. Ang hatol sa kanila ay mula panoon at hindi magtatagal at ang kanilang pagkalipol ay hindi natutulog. Delikado pala pag tayo'y mabiktima sa mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya dapat mga kapatid, magsuri talaga. Huwag agad-agad daya o magpabudol sa daming mga siktang tatag ngayon na tao. Vicente at Tugnaw sa Romblon. Okay. Tuloy natin si Cesar Sineta ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Hindi po kayo dadalhin sa langit yan eh. Dadalhin kayo sa purgatorio niyan. Well, yun ang maling akala nila na basta purgatorio, hindi makapunta sa langit. Mali yan. Dahil ang final destiny ng nasa purgatorio ay langit. Walang nasa purgatorio pupunta sa impyerno. Ang problema lang kasi sa INC inaniba ni Sinita una, ang kanilang maling aral na natanggap mula kay Felix Manalo, kung ang tao ay mamamatay, mananatili ito sa libingan. Yun ang aral nila, mananatili sa libingan at maghintay kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus sa General Judgment. Bakit? Dahil para sa kanila, lalo na gagamitin ng mga ministro, yung awit, Kapitulo 146, 4, yun ang paboritong gagamitin nila na nakasulat kasi sa awit. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay manunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. So dahil diyan mga kapatid sa nabasa nila, ang konklusyon nila na ang tao, kung siya'y mamamatay, nasa libingan lang. Dahil ang kanyang pag-iisip mawawala, ang kanyang hinihinga umano, at ang kanyang katawan ay bumalik sa pagkalupa. Totoo naman yan. Pero tandaan natin na ang tao ay may katawang panlupa at may katawang panlangit. No? Kaya nga kung sabihin natin, tingnan natin ang unang Korinto 15:40, malinaw ang sabi ni San Pablo, may ukol, meron namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ang aral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, pag ang tao ay mamatay, patay din ang kaluluwa. Pero hindi yan ang aral ng ating Panginoong Hesus, dahil ang ating Panginoong Hesus nagturo San Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, at huwag kayong magkatakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapuat, hindi kakapatay sa kaluluwa. So, meron talagang bahagi sa tao na hindi mamatay, at yun ang kaluluwa. At pagkamatay sa tao, di yan ibig sabihin na pati kaluluwa ay nanatili sa libingan. Bakit?
dahil may tinatawag tayong particular judgment. Haharap talaga tayo sa hukuman. Hebreo 9:27. Itinakda na minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Napakalinaw mga kapatid na may kahatulan pagkatapos ng kamatayan. No? So, ngayon, kung ikaw ay may mortal na kasalanan, at alam mo talaga na ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Iglesia Katolika, ngunit talagang hinihiwalayan mo ang tunay na iglesia at yumakap ka sa siktang tatag lamang ng tao, meron talagang pananagutan diyan. No? Kung ang isang tao namatay na may dalang isa lamang na mortal na kasalanan, sapat na para makapunta sa impyerno. Ngunit, pag ang isang tao ay pinagsisihan ang mortal na kasalanan, ikinukumpisal niya ang mortal na kasalanan, kaya nga nagtanong ang iba, bakit kailangan pa mangungumpisal? Yun kadalasan, diretso na lang ako sa Diyos. Bakit kailangan pa mangungumpisal? O na, sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 27 sa The Living Bible, we are all Christians, we are one. So ibig sabihin, na nagiging kabahagi ta sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil kabahagi ta sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, alam nyo ba na ang sabi ni San Pablo sa Biblia, sandali, hanapin ko. Ang sabi ni San Pablo sa Biblia ay ang sakit daw, ang sakit sa isang parte ng katawan ay sakit sa buong katawan. 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26, ang sakit sa isang bahagi ng katawan ay sakit sa buong katawan. Ano po bang punto niyan, mga kapatid? Ibig sabihin, dahil tayo'y kabahagi sa katawan ni Kristo, yung iglesia niya, katawan, dahil sa binyag, Galatia chapter 3 verse 27, we are one, we are all Christians. Kung tayo'y magkasala, apektado pati ang simbahan na katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dahil apektado ang simbahan na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya kailangan tayong makipag-reconcile sa Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang simbahan. Napansin niyo ba? Kung ang isang tao ay nakapatay, kahit isa lang ang kaniyang napatay, di ba mortal sin? Pero ano ang kaso niya? People of the Philippines versus, bakit people of the Philippines? Kung isa lang ang napatay niya, dahil nagkasala siya sa batas ng ating bansa. Dahil siya ay Filipino citizen. Di ba? Ganon din ang sino man sa atin na nagkasala, kahit sikreto yan, na kasalanan, apektado ang simbahan. Kaya yun ang dahilan kung bakit mangungumpisal tayo at wala yan sa ibang sikta. Ito din tinatalakay ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Sasangagin muna kayo sa purgatorio. Hindi kayo dadalhin sa langit yan. So sasangagin muna kayo sa purgatorio, hindi dadalhin sa langit. Mali, dahil ang taong banal at pure ang heart, sino ba makakita sa Diyos? San Mateo Kapitulo 5:8, blessed are those who are pure in heart, for they will see God. So, ngayon, yung lubos na dalisay ang kanilang puso
ay makakita sa Diyos. How about yung namatay na hindi lubos ang kadalisayan ng kanyang puso? Siya ba'y itatapon sa impyerno? Kung meron siyang mortal na kasalanan na hindi niya pinagsisihan, inat na yon na siya ay itatapon sa impyerno. Pero kung pinagsisihan niya yung kasalanan yan, ngunit ang temporal punishment ay hindi pa nabayaran. Di ba napansin nyo ba yung aral ng ating Panginoon Jesucristo? Kailangan talagang bayaran ang temporal punishment. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Kung mag-alay ka at maalala mo na meron kang naging kaaway, iwanan mo yung alay mo. Puntahan mo yung nagiging kaaway mo at makipag-ayos ka sa kanya. So, ibig sabihin, meron talagang reparation of damage. Para maunawaan ninyo ang reparation of damage. Dahil ang Diyos siya na maawain, siya din ay Diyos ng hostisya. Huwag nating kalimutan yan. Ang justice, kailangan talaga na babayaran yung temporal punishment, mga kapatid. Para maunawaan ninyo, nagmamaniho ka na ng sasakyan, pagkatapos nabundol mo ang sasakyan ng kaibigan mo, nakita kaibigan mo pala, so pinatawad ka. Pero may damage na dapat bayaran mo. Yung nagiba sa kanyang sasakyan, babayaran mo. So yun ang tinatawag na reparation of the damage. Kaya mag-ingat talaga sa taktika ni Satanas na gawin mo itong kasalanang ito, pagkatapos mong gawin, mangungumpisal ka lang. So, sa kumpisal, tinanggal ng pare ang silot, no, sa impyerno kung pinagsisihan nating lubos, pero merong temporal punishment na dapat mabayaran natin habang buhay pa tayo. Kung hindi natin yan mababayaran habang buhay pa tayo, yon ang babayaran natin sa kabilang buhay. Doon na papasok ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 9:49. Bakit di nila yan paniniwalaan? Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Bawat tao daw walang exempted yan, ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Imagine, may binanggit ang ating Panginoong Hesus diyan na bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, mga mahal na kapatid, dadaan ba kahit sino? Ay, tignan yung unang Korinto Kapitulo 3. Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. Ano ang sabi? Napakalinaw ang sabi ni San Pablo dyan, na maliban na dadalisayin ang ating bawat tao sa apoy. Bakit? Dahil anong requirements para makapasok sa langit? Revelation chapter 21 verse 27, but nothing unclean will enter heaven. So walang sino mang makapasok sa langit na may maliit lamang na kasalanan. Kaya dahil diyan, walang makapasok sa langit na may maliit na kasalanan. Iyon ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isa dadalisayin sa apoy. Meron umanong dadalisay sa bawat isa apoy. Ano itong apoy na ito? Ito po ba'y impyerno? Hindi. Ito ang tinatawag sa simbahan at idineklara ng simbahan na purgatorio. Na ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15, sabi niya, makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy
kung anong ori ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Di ba malinaw mga kapatid na idaan sa apoy, ngunit may kaligtasan pa? Ano yan? Ang tawag niyan, impyerno ba? Hindi. Yun ang tinatawag sa simbahan na purgatorio. Oh. Yun ang di alam ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na umalis na sa tunay na iglesia. Tuloy natin. Para makarating kayo sa langit, kailangan magbayad kayo, magpamisa kayo, magbayad kayo para makarating kayo sa Yun, langit. para makarating daw sa langit, kailangan magbayad. Una, mali na naman. Dahil, yung mga kaluluwa na nasa impyerno, kahit ilang bisis ka magpamisa, di na yan makarating pa sa langit. At yung pagbigay ng alay para sa simbahan, mga kapatid, para sa mga kaluluwa, ay mula pa noon, talagang responsibilidad na ng bawat isa na tutulong sa simbahan. At ang tulong na yan sa simbahan, sa mga nangangasiwa sa simbahan, may epekto para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Kahit nga sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus tinutulungan sa mga pangangailangan. Lucas Kapitulo 8, versikulo 3. Ito'y mabasa natin mga kapatid. Si Juana na asawa ni Causa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, na at marami pang iba, sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at sa kaniyang mga alagad. So, noon pa man, kahit ang ating Panginoong Jesus tumanggap ng tulong, no? Tumanggap ng tulong para sa mga para sa pangangailangan. Ngayon, may epekto ba yan para sa reparation of damage sa mga kaluluwa na nasa purgatorio? Meron. Bakit? Una, tandaan natin mga kapatid. Tandaan natin na although may doktrina at aral tayo na sinusunod mula pa sa ating Panginoong Hesus, yung pangungumpisal, at kailangan talagang mangungumpisal. So, mga nagsubaybay ngayon na lalo na matagal nang hindi nakakumpisal, so mag-isip-isip na kayo. Ito ang sabi sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23. Muling sinabi ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. Napakalinaw mga kapatid. Ano ang di basta-bastang mapatawad, bigyan ng absolusyon ng pare? Alam nyo ba? Yung live-in. Bakit? Yung civil wedding. Kasal ka sa mayor, kasal ka sa huwis. Kaya nga sinabi dito, kung patatawarin ninyo ang kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon.
Subalit, ang hindi ninyo papatawarin ay hindi pinatawad. Kung ang ating Panginoong Hesus magpatawad ng kasalanan, anong sabi niya? Humayo ka at huwag ka nang gumawa ng kasalanan pa. Okay. Sa mga live-in, mangungumpisal ka, kadalasan, di talaga yan bigyan ng absolusyon o sa mga civil wedding. Bakit? Maliban lang kung ikaw ay tatanggap sa sakramento ng simbahan. Mangungumpisal ka. Anong sabi ng ating Panginoong? Humayo ka, huwag ka nang magpakasala pa. Pero balik ka naman sa live-in mo. Oh. Kaya, uunahin muna na dapat tatanggap sa sakramento. Tatanggap sa tinatawag na sakrament ng simbahan, magpakasal talaga. Ngayon, kung maalala ninyo mga kapatid, na si Propeta David nagkasala, nangumpisal siya, saan? Kay Nathan. Pero pinatawad ang kanyang kasalanan, pero makita natin sa talatang ito na may temporal punishment talaga bawat kasalanan na pinatawad na. Saan yan mabasa? Pansinin ninyo ha? So malaki talaga ang epekto. Hindi ibig sabihin, basta nakumpisal ko na ito, wala na, erase na. Meron pa tayong obligasyon na dapat bayaran natin habang buhay pa tayo yung temporal punishment dahil ang Diyos ay justisya. Temporal punishment sa kasalanan na pinatawad na sa kumpisal. Tulad sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Napansin nyo ba mga kapatid? Pinatawad na ang kaniyang kasalanan, ngunit may epekto. Merong temporal punishment. Okay. Tuloy muna natin at itong temporal punishment, kung hindi lubos natin mabayaran, habang buhay pa tayo, hindi natin makamit. Lalo na yung tinawag na plenary indulgence. No? Ano yung plenary indulgence? Mga mahal na kapatid, para maunawaan nyo ang plenary indulgence, ito. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nakulong ka at pinatawan ka sa korte na makulong reclusion perpetua. Ibig sabihin, abang buhay na yan, reclusion perpetua. Pero sa loob ng kulungan sa takbo ng mga taon, nakatanggap ka ng presidential pardon. Mayroong mga ganyan. Di ba? Na nakatanggap ng presidential pardon. Anong mangyari? Pag makatanggap ka ng presidential pardon, yung hatol ng korte na makulong ka, reclusion perpetua ay maputol at makalabas ka sa kulungan because of the presidential pardon. Ganon din ang plenary indulgence. Na iyong mga temporal punishment na dapat pagbayaran natin habang buhay pa tayo sa mga mabuting gawa, mga mahal na kapatid. Kung ating makamit ang plenary indulgence, lalo na may plenary indulgence na ibinigay ang simbahan pitsa 1 hanggang pitsa 8 sa Nobyembre, provided na una, meron ka talagang purpose to obtain plenary indulgence. Hilingin mo yan sa morning prayer. Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers. Pangalawa, na mangungumpisal ka, magsimba ka. Pangatlo, magbisita ka sa sementeryo. Ako kahapon,
kahit nag-iisa lang ako, gabi na, pumunta talaga ako sa sementeryo at manalangin para sa mga yumao. No? At ipanalangin ang intensyon sa Santo Papa. So, may mga kondisyon yan. How to obtain plenary indulgence? Magro-rosary together with the family. May plenary indulgence yan. Magbisita sa Adoration Chapel, 30 minutes, may plenary indulgence yan na ibinigay ang simbahan. Yun. Maraming hindi alam kung ano yung talagang plenary indulgence. Di ba? Dapat alam natin yan. Kung ang isang tao ay mamatay na nakakuha ng plenary indulgence, di ka nadadaan sa purgatorio. Diretso na sa langit. Okay, tuloy natin si Cesar Zenita. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga depensor katoliko. Huwag daw maniniwala. Alang naman na doon kayo maniniwala sa depensor sa Iglesia ni Manalo. Okay. Kahit magbanal ka po dyan sa Iglesia Katolika, sa purgatorio ka rin. Mali! Yung lubos na banal, diretso sa langit. Kaya nga, meron tayong kapistahan, All Saints Day. Ano yung All Saints Day? Nobyembre 1. Yung mga santo na nasa langit na. At pwede, yung mga santo na dumaan sa purgatorio, ngunit lubos nang nadalisay ang kanilang kaluluwa. Dahil, Marcos 9:49, bawat isa'y idadalisay sa pamamagitan ng apoy. No. So, sila na nakapunta na sa langit, pwede nating lapitan. Hebreo Kapitulo 23, versikulo 12. Yung mga banal na kaluluwa na nasa purgatorio, mga banal yan. Pero, hindi 100% na purify ang kanilang puso. Remember, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 5:8, Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. So, kung hindi lubos, purify ang kanilang puso. Dahil alam naman natin, sabi pa ni San Juan sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 8, kung sinabi nating ako'y walang kasalanan, dinaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit nangungumpisal na tayo, pero paano natin nalaman? Kahit ginawa na natin ang mga dapat natin gawin, na nabayaran na talaga natin. Diyos lang ang nakakaalam sa mga temporal punishment na dapat nating pagbayaran. Di po ba? Okay, tuloy natin. Sana po yan sa bakit ako umalis talaga dyan. Nakita ko po yan, kitang-kita ko po yan eh. So bakit siya umalis sa Katoliko? Kitang-kita daw niya umano yan. Ang kitang-kita niya, yung maling unawa at pagyakap sa Iglesia ni Cristo. So sino ang katuparan sa Antikristo na binanggit niya sa unang Juan 2:18-19? Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya sa inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya't nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yan. At sino ang tinutukoy na Antikristo kung silipin natin muli ang kanilang pasugo magasin? Ito, October 1955, page 26. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong Antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Mga kapatid, sila'y nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Kaya ingat talaga. Okay, tuloy natin si Cesar Zenita. Si inay, yung nanay ng tatay ko.
yung nanay ng tatay niya, Nung mamatay po yon, nasa purgatorio. no, yung namatay umano ang nanay niya nasa purgatorio. Paano kaya nalaman niya na nasa purgatorio ang nanay niya? Nag-text kaya sila. Pero presume talaga natin dahil una, alam naman natin yung sinabi sa unang Juan 1:8, kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. No? At bawat kasalanan, meron yung temporal punishment. Kaya, paano natin malaman na temporal punishment wala na sa atin, nabayaran na natin? At itong si Sarsinita na ang binanggit niya dito, nanay ng tatay niya, dahil Katoliko kasi, nasa purgatorio pa umano. Samantalang, linggo-linggo po yon. Nagsisimba yon, nagkukumpisal. So, kahit pa nagkukumpisal ang bawat isa sa atin at pinatawad sa mga kasalanan, napakabiblikal naman yung kumpisal, Juan Kapitulo 20, 21, 23, muling sinabi ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hinihingahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Yon ang sabi. At nabasa na natin sa ikalawang Samuel Kapitulo 12, versikulo 13-14, na ang kasalanan na pinatawad na ay may temporal punishment pa na dapat bayaran natin. Ang sabi ni Cesar, bakit po ba kayong mga Katoliko nagbabayad para sa mga yumao? Una mga kapatid, makakatulong talaga ang mabuting gawa natin at ang ating mga panalangin para sa mga yumao. Alam nyo ba? Pero, ang argumento ng ibang mga anti-Catholic dito, ito mga mahal na kapatid at maraming mga Katolikong mahirapan din pagsagot. Bakit meron kayong inaabot na pera para sa pamisa, sa simbahan o para sa pare? Ibig sabihin, binabayaran ninyo ang simbahan para magpamisa sa kaluluwa. So kung walang bayad, yung kaluluwa na nasa purgatorio, di makapunta. Excuse me po. Una, bawat misa, dinasal ng pare, kawaan mo Panginoon ang mga kaluluwa sa mga yumao, lalo na yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino ba yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala sa kanila? Kaluluwa yon ng mga ibang, nasa ibang pananampalataya. So kung ang kanilang termino, kailangan ng bayad para sa panalangin, di ba nila alam na bawat misa, kasali sa panalangin ang kaluluwa sa mga yumao na kaiba yung pananampalataya na hindi na inalala pa nila. Kasali yan kahit wala silang donasyon, di po ba? Pero tayong mga Katoliko, mga kapatid, bakit nagbigay tayo ng donasyon? Bakit nagbigay tayo ng tulong sa simbahan sa pag-alala natin sa mga kaluluwa sa mga yumao? Una, ang pagbigay natin ng donasyon ay tulong natin yan sa mga naglilingkod sa Diyos sa simbahan. Bakit?
dahil isa pong obligasyon ng bawat Kristiyano ang pagtulong sa mga nangangasiwa sa atin sa mga sakramento. Ulitin ko, mismo ang ating Panginoong Hesus sa kanyang panahon, tumanggap siya ng tulong para sa mga pangangailangan. Lucas Kapitulo 8, versikulo 3. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, sarili nilang salapi ang kanilang ginagastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. So, ang nangangasiwa sa Ebanghelyo ay nangangailangan ng tulong tulad ng ating Panginoong Hesus. Pero sasabihin nila, sige, bakit may resibo? Bakit sa inyo ba pag magbigay kayo ng 10% sa mga pastor sa Iglesia ni Cristo sa Manalo, wala bang resibo? Bakit may resibo? Umano, kung di yan bayad, bakit may resibo? Una, mga kapatid, bakit may resibo? Ang resibo po ay nagsilbing transparency yan, nagsilbing ebidensya na ikaw ay nagbigay abuloy o tulong sa simbahan. Trabaho po ng kahira ng parokya, ng diocese na magpaparesibo dahil ang resibo ay magamit yan sa lalo na sa mga nagbigay ng donasyon o tulong sa simbahan sa tamang panahon. No? So, para sa transparency. Pero ano ang sabi ni San Pablo para sa mga nangangisiwa sa simbahan? Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog ng mga nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, pinag-uutos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan at ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit, hindi ko ginagamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Yun ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 13, mga kapatid. Na ano daw? Na yung nag-aalay, yung nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang bubuhay umano sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya dito, meron talaga tayong obligasyon. Si San Pablo pa, sa Galatia Kapitulo 6, versikulo 6, sabi niya, dapat bahagian ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. See? Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na merong obligasyon tayong mga Kristiyano sa pagbahagi sa ating mga grasyang tinatamasa sa mga nagtuturo at naglilingkod sa Diyos. At ang magandang gawa natin para sa mga buhay, alam niyo ba, sa pagbibigay ng donasyon, sa pagbibigay ng tulong, lalo na sa mga nangingisiwa sa Ebanghelyo, sa simbahan, sa sakramento, alam niyo, may magandang dulot yan para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Kaya nga sa lumantipan pa, sabi sa Ecclesiastes o Sirach, City 33, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. So, yung magmagandang loob ka sa mga buhay,
Iyon, lalo na sa mga nangangasiwa sa simbahan, dahil nabasa natin Galatia Kapitulo 6, versikulo 6, na sabi ni San Pablo na dapat bahagian ng lahat ang mga mapagpalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ang mga magtuturo ng salita ng Diyos. So, iyon ang mabasa natin sa ikalawang Makabyo Kapitulo 12, versikulo 43-45, na ang ating tulong para sa mga nasa simbahan ay may epekto para sa mga kaluluwa na nangangailangan. Ito, mabasa natin sa 2 Makabyo Kapitulo 12, versikulo 43-45. Nagpakalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 na librang pilak at ibinahagi ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya na sa muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Nakita niyo ba mga kapatid? Napaka-biblical ang aral natin. Ang problema lang, itong King James Version na ginagamit sa ibang mga sikta ngayon, kulang na ang kanilang aklat, mga kapatid. Kulang. Bakit kulang ang kanilang aklat? Dahil ang King James Version 1611, meron pa yung tinatawag na apocryphal books na tinatawag nating Deuterocanon. Sa aklat na ang pamagat How We Got Our Bible by Ralph Early, page 32. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without Apocrypha should be imprisoned for a year. Nako, makukulong pala ang maglabas ng Bible sa protestante na walang Apocrypha. Ang tanong, 1611 hanggang ngayon, meron pang apocryphal books sila na Deuterocanon. Ibig sabihin, yung ikalawang Makabyo, mabasa pa yan sa King James Version 1611. However, ang karamihang nagdala ng King James Version ngayon, kulang na. 66 books na lang ang nasa kanilang King James Version. At bakit 66? Di ba nila alam na ang 66, mga kapatid, ang numero 6, numero yan ng demonyo? Bakit kulang? Kailan nila tinanggal? Balikan natin ang aklat, How We Got Our Bible by Ralph Early, page 33. Ito, mabasa natin. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds in publishing the Apocrypha. From that time, most copies of King James Version omitted these books. Yon. Tinanggal nila. Bakit tinanggal nila? Dahil mabasa natin. No? Dahil mabasa natin, mga kapatid, na kailangang i-remember natin, alalahanin natin ang mga yumao at mag-alay tayo para sa kanila, at yung alay na yan ay maka-epekto yan hindi lang sa mga patay, kundi bilang magandang loob sa mga buhay. Sira Kapitulo 7:33. Anong mabasa? Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. So sila, bigay ng donasyon 10% sa kanilang mga pastor, pero walang epekto para sa mga yumao dahil hindi na nila inalala pa ang mga yumao nila. Pero tayo mga Katoliko,
kahit hindi na inaalala nila ang mga yumao nilang mga kapatid, mga ninuno, pero sa lahat ng misa sa buong mundo, isinali yan ng pari sa kanyang panalangin. Panginoon, alalahanin mo ang mga kaluluwa sa mga taong yumao, lalo na yung mga kaluluwa na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino yung mga kaluluwa yan na walang nag-alala? Walang iba. Kaluluwa yan sa mga ibang sikta. Kaya ito ang napakaganda na doktrina ng simbahang Katoliko, mga kapatid. No? Na tayong mga Katoliko, ang kamatayan ay hindi talaga makaputol sa ating relasyon. Kung tingnan nga natin ang mabasa sa Bagong Tipan, si San Pablo, ipanalangin niya ang patay na si Onesiporos. Ito, 2 Timothy chapters 1 verses 16 up to 18. I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiporos. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. At alam niyo naman, dahil ang ibang sikta sasabihin nila, o asan dyan? Napatay na si Onesiporos. Kaya tingnan natin sa Bible Scholars, Bible Commentary, ito mabasa natin. Onesiporos is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family is still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at that time when he wrote. Kung patay na si Onesiporo nang isinulat niya etong 2 Timothy Kapitulo 1, versikulo 16-18, ano sabi niya? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. Ang tanong, yung day of judgment lang ba ay sa general judgment sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Hindi. Tapos ng kamatayan, haharap tayo ng particular judgment, Hebreo 9:27. Kaya, sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na napakalinaw na Marcos 9:49, ang bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy, at unang Korinto 3:15, idaan sa apoy kung masunog ito ay mawala ito, ngunit siya ay dadaan sa apoy, ngunit maligtas sa apoy. Yun ang tinatawag natin na purgatorio. At tayong mga buhay pa ay makatulong para ipanalangin natin sila. So, yun po mga mahal na kapatid, tandaan natin na para sa mga di naniniwala ng purgatorio, ang requirements para makapasok sa langit, Revelation chapter 21 verse 27, nothing unclean will enter heaven. So, walang sino man na makapasok sa langit na may mga kasalanan. Kaya, dahil diyan, doon na papasok ang sinabi sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 49, na sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. So may apoy talaga na dadalisay, mga mahal na kapatid. Ang tanong, impyerno ba yan? Hindi yan impyerno. Dahil sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13-15, makilala ang ori ng gawa bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ori ang ginawa ng bawat isa.
kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog. Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So di talaga ito impyerno, mga kapatid. Na idaan ka sa apoy pagkatapos may kaligtasan. Sa impyerno wala ng kaligtasan. At nauna nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, Mateo Kapitulo 5, versikulo 26, tinitiyak ko sa inyo, hindi ka makakalabas sa bilangguan hanggat hindi mo mababayaran ang kabuuan mong utang. So, may bilangguan na kailangan magbayad tayo sa kabuuang utang. At hindi lang yan, kulungan o bilangguan ng mga buhay. Unang Pedro 3:19, diha sa iyang espirituhanong kahimtang sa kanyang kalagayang espiritu, pumunta siya sa mga espiritu na nabilanggo. So ano yung espiritu na nabilanggo dyan? Kung sisilipin natin ang Spanish Bible, mga kapatid, napakalinaw. Ito ang sabi, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Kaya makatulong ba ang ating panalangin para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio at ang pag-aalay para sa kanila? Ulitin natin ang pagbasa sa 2 Macabeo 12:43-45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umaabot sa halagang 4 na librang pilak at dinala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay na, dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng mga namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Kaya di totoo ang sinabi nila, mga kapatid, na walang purgatorio sa Biblia at di makakatulong ang panalangin at pag-alay para sa mga yumauna. Kaya yung sinabi ni Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo, Huwag na po kayong maniniwala sa mga depensor katoliko. Dito po kitalibong sa Kakiburnok. Huwag po kayong maniniwala dyan. Mga antikristo po yan. Hindi po kayo dadalhin sa langit yan. Dadalhin kayo sa purgatorio niyan. Sasangagin muna kayo sa purgatorio. no, so ang akala niya basta nasa purgatorio hindi papuntang langit. No, mali po 'yon. At sabi niya, wag daw umanong maniniwala sa amin, alang naman sa kanya na umaanib sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo. Mga kapatid, hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, pero sinagot lang natin ang kanilang mga atake dahil alam nyo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.